Umabot na sa mahigit 30,000 individual ang naapektuhan ng bagyong Marce, ayon ito sa Office of the Civil Defense. Tiniyak naman ang ahensya na naka-preposition ang mga kinakailangang tulong, alinsunod na rin sa utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Si Joshua Garcia sa Sentro ng Balita Live. Yes, Angelique, tama ka dyan. Pumalo na sa mahigit 30,000 ang individual ang naapektuhan ng bagyong Marce, ayon yan sa Office of Civil Defense. Angelique, paliwanag ni OCD Undersecretary Ariel de Pomuceno, kasalukuyan pa rin ang kanilang recovery efforts mula sa mga nagdaang bagyo na Christine at Leon. Sa pinakahuling datos na kanilang nakalap, nasa 17,019 na individual o katumbas ng 2,059 na pamilya ng kasalukuyan na nasa mga evacuation areas ng Region 1, 2 at Cordillera Administrative Region, habang nasa 10,792 ang naitala na severely affected families sa mga nasabing rehiyon o katumbas ng 32,138 na individual. Sa huling update na natanggap ng OCD, nasa 5 tulay ang hindi madaanan sa Region 2. 8 road sections ang not passable sa Region 1, 2 at CAR, habang may mga naiulat din na landslide sa ilang lugar sa Cagayan at Ilocos Norte. Gayon din ang seawall na nag-collapse sa Pagudpod dahil sa pananalasa ng bagyong Marce. Nasa 14 na LGU rin na naitala na nakaranas na rin ng power interruption sa Region 1, 2 at CAR. Ayon kay ni Pomuceno, habang hinihintay nila ang mga pinakauling ulat mula sa field, tiniyak nito na nakapreposisyon ang mga kinakailangan tulong, alinsunod na rin sa utos si Pangulo Ferdinand R. Marcos Jr., gaya ng malinis na tubig, food packs mula sa DSWD at non-food items gaya ng hygiene kits, maging medical kits mula sa DOH. Sa initial na report na kanila natanggap, nasa 187,875 food packs na naipamahagi at inaasahan nila na madadagdagan pa ito. Kasabay nito ay tiniyak din ng OCD na nakapreposisyon ng mga assets ng Philippine Coast Guard at Philippine National Police, gaya ng mga generator sets na idineploy sa mga apektadong lugar tulad ng Ilocos. Sa pangunguna naman ni Defense Secretary Gilberto Teodoro, nagkaroon na rin ng panawagan sa mga LGU for immediate preemptive evacuation para maiwasan ng casualty sa pananalasa pa rin ng bagyong Marce. Nanawagan din na Angelique ang OCD, katuwang ang DILG na gamitin ng geohazard maps para maiwasan o para mas maging epektibo pagdating sa relokasyon ng mga residente para maiwasan ng casualty sa mga lugar na tinatamaan madalas ng kalamidad. Angelique? Alright, maraming salamat sa iyo, Joshua Garcia.